Sineseryoso ng Armed Forces of the Philippines ang natanggap na impormasyon ni Senador Amy Marcos kaugnay sa umano'y hypersonic missiles ng China na nakatutok sa Pilipinas. Ayon pa sa Senadora, may 25 target dito sa bansa. Narito ang report. Sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Ikinabahala ni Senador Amy Marcos ang nakita umano niyang plano na nakatutok ang mga hypersonic missile ng China sa ilang lugar sa Pilipinas. Sabi ng Senadora, dahil ito sa mga EDCA sites sa bansa, pati nang umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Talaga mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. Dagdag ni Senador Amy, may 25 target ang China sa Pilipinas at uunahin daw ang Batanes at Subic kasama ang Ilocos. At nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Sineseryoso ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y impormasyon na natanggap ng Senadora. Makikipag-ugnayan ng AFP kay Senador Amy upang malaman ang detalye bago magkaroon ng karampatang hakbang para protektahan ng bansa. Ang mga hypersonic weapons ay highly maneuverable at kayang lumipad sa bilis na 5 times the speed of sound. Samantala, sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea, pinawi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pangamba sa pagkakaroon ng giyera. Sa ngayon po ay ang masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. Hindi po magkakagera. Dahil ginagamit po natin lahat ng instruments of national power. Hindi lamang po kasi military ang instrument of national power natin. We have economic, information, and diplomacy. Ayaw po natin magkagera kasi talo po tayong lahat, no? Tayong mga Pilipino, so sino man yung sasakop sa atin or gustong sumakop sa atin, talo rin sila, no? Dahil wala pong mananalo sa gera. Kaugnay nito, idinaos ang 9th Bilateral Consultation Mechanism meeting sa pagitan ng Pilipinas at China. Dito ay nagkaroon ng diskusyon sina DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong upang pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Kapwa nagkasundo rin ang dalawang opisyal na ipagpapatuloy ang pag-uusap patungkol sa maritime cooperation, kabilang ang posibleng pagtuloy sa Joint Coast Guard Committee.